sali ng barangay captain sa mga pagdinig sa kaso sa barangay na isinasagawa ng lubong tagapamayapa o di kaya ng pangkat tagapagkasundo. 11 minuto makalipas mo ay kasampu ng umaga. Si Batas, Attorney Batas Mauricio pa rin po ang inyong nakakasama, tumutugon sa inyong mga problemang legal at sa inyong mga katanungan sa batas. Gayon din, nagbibigay po kami ng kaliwanagan sa inyong mga kaso sa hukuman, sa husgado o sa korte. At ganoon din, kami po nagbibigay tulong sa inyong mga paghiling ng tulong para po sa inyong mga problema o mga hinaing sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Narito po ang karagdagang katanungan. Ito po, galing naman sa 0918-544-1540. Sabi niya, Attorney Batas, good AM. Ask lang ko, bakit ang kaso ko sa puro sa harap ang tama ng saksak namatay pero tumagos sa likod niya? Pero murder ang kaso ko from Cebalom Antique. Paano? Ang kaso daw niya sa puro sa harap ang tama ng saksak namatay pero tumagos sa likod niya. Pero murder ang kaso from Cebalom. Well, marami pong patayan ang pagsasampa ng isang kasong pagpatay o murder. Yung pinagplanuhang pagpatay o di kaya yung talagang ninais o nilayong pagpatay. Yan po kasi yung sinasabi ng Revised Penal Code sa Article 248. Pagka plinano ng isang tao ang pagpatay, talagang pinagplanuhan, talagang pinagbuhusan ng isip upang patayin ng isang tao ang kanyang kapwa, yan ay tuturing na murder, hindi sa simpleng kaso ng homicide. Kasi po pagka-murder, habang buhay na pagkakabilanggo at habang nililitis ang kaso, wala pong piyansa yung akusado. Kahit po sa harap, ang tama, nung saksak, o di kaya nung pagparil, o di kaya yung pinsan ng tinamo ng taong na biktima ng pagpatay ng kanyang kapwa, hindi po otomatiko na yan ay hindi magiging kasong murder. Bakit kanyo? Kahit nasa harap nyo, kahit nasa harap nyo tinira, kung medyo pinagplanuhan talaga, tinambangan, o di kaya talaga namang patraidor ang pagkakabaril o pagkakasaksak doon sa biktima. Kahit kayo magkarap, kahit sa harap niyo sa pinagsasaksak o pinagbabaril, ituturing pa rin murder yan. Ayon po sa Artikulo 248 ng Revised Penal Code of the Philippines. No? So, ang aking may papayo sa inyo, kung talagang hindi naman yung pinagplanuhan at wala naman kayong tangka o layo na patayin yung taong yan, na napatay nyo sa pangwitan ng pagsasaksak sa kanyang harap, di pagtanggol na lamang po ninyo ang inyong sarili sa paglilitis ng kaso sa husgado. Pero ang masakit niyan, in the meantime na nililitis yung kaso ninyo, kayo po ay kukulong dahil wala pong piyansa ang kasong murder. Maraming salamat. 14 na minuto makalipas buhay kasampu ng umaga. Si Batas, Attorney Batas Mauricio pa rin ang inyong nakakasama, tumutugon sa inyong mga problemang legal at mga katanungan sa batas. Nagbibigay kaliwanagan sa inyong mga kaso sa hukuman, sa husgado o sa korte, at nagbibigay tulong sa inyong mga nais na tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno o ng pamahalaan dito po sa Antique, sa Panay Island o dito po sa Metro Manila area. Maaari po kayong mag-text kay Attorney Batas Mauricio para po sa inyong mga problemang legal at katanungan sa batas. Ang ating pong cellphone number 0922-833-4396 0922-833-4396. Yan po ang cellphone number ni Attorney Batas Mauricio. Wala po sa 0916-339-1804. Narito pong katanungan. Good day, Attorney Batas. Sa isang agency, sabi daw, di pwede mag-follow up sa Canadian Embassy ng dokumento ng isang nag-a-apply para mapabilis. Tama po ba ito? Wala po ito sa Cebalom Antique. Well, alam po ninyo, sa Canadian Embassy, talagang hindi kayo dapat nag-follow up. Kahit po, in fact, sa US Embassy o sa iba pang